Meron tayong Thanksgiving and praise report. Ano yung nangyayari sa ating C1 to 7 vision. And may I call one of our creative team leader po natin, si Kuya Ed Goco. Hallelujah! Woo! Praise God! Pasapla lang ba yung bando kay katamungan? Alam. Okay po. Naragsak baro tawid. Tama ba yun, brother mo? A while ago, Pastor Ian greeted me, Xin Yan Kuai Lo. That is in Mandarin. Anyway, Happy New Year po sa inyo lahat. Some years back, the church, through the leadership of the late Bishop Hong Soon and our present Bishop, Pastor Alvin, made a bold step in acquiring the lot in Lagundi. It was a bold step because it cost 35 million during that time. And because we have paid it in installments, the interest cost almost doubled the price of the lot. And this became a possibility because of the pledges, because of your generous heart, and because you remained unshakable. Now, the lot remained idle for some time now, but many are asking, nanong gagawan tayo ini? O teta pa mag-construct pisamban. So many are asking me, and they are so eager and excited to build a sanctuary. Are we that excited? We had started to construct a fence, a primary fence for this, to secure the lot and to make our presence felt. Kasi po, baka mag-invade po ulit yung mga squatters. And in a few weeks, we will be starting to build the secondary rack, the secondary fence made of light materials. Again, we are asking for your support for this. Our architect said that we had our architects here. He mentioned that we need an initial of 8 to 10 million to initially jumpstart the construction of the said sanctuary. And around 40 to 50 million to accommodate a capacity of around 800 to 1,000 people for this project. We are counting again upon your generous heart to make this possible. We have undergone the COVID, we have undergone trials, troubles, but then our God is a God of miracle. He made all this possible. Whether your contribution or your support is substantial or little, please do not smallise your support. Kaya po lalatyanin kaya kayong contribution. Kaya po, every one of us has a part to do. Whether you give little or much, what matters is, are we giving out of a generous and the abundance of our hearts? Your response tonight will determine the sequence of events for the coming months for this year. It will lead you where we are supposed to go. Are we being led to do God's will? The question is, are we willing to be a part of this vision
to build and arise. What are we building? What are we leaving for the next posterity? What are we leaving for our children and our children's children, and for the next generations to come? Will you be one with our leaders, our pastors, in building a sanctuary for our next generation? I leave that question so that all of us, we can be a part of this vision. It is not a vision of Pastor Alvin alone. It's not a vision of our pastors. It is the vision of our Lord Jesus Christ. And I hope that all of us, we can say and point that we can say and be proud, maging kayabe ko king pamagbit kitang church ito. I have been a part of building the vision of God. Thank you very much. Praise God. Thank you po, Sir Eddie. Parang Eddie. Purihin ang Panginoon. Lahat ng na-bless ay magsabi po ng Amen. Merry Christmas and a Happy New Year. Tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. At ito po, pagkakataon na i-honor natin ang ating Panginoon sa mga inihanda po natin na yung ating Thanksgiving envelope para sa ating Panginoon. At alam ko, pinag-pray natin, pinaghandaan natin kung how much ba yung ibibigay natin sa ating Panginoon. Alam ko, we have given our life to the Lord, our talents, and other things that God has given us. Pero napaka-special din po ng gabing ito sapagkat ang ating pagkakaloob, it is an expression of our gratitude to what God has been doing in our lives. Tayo po ay manalangin at itaas natin yung atin pong inihanda para sa ating Panginoon. Bago po ako mag-lead sa prayer, take time to appreciate God in your life. Take time to remember what the Lord had done in your life for the year of 2024. Father God, you have done so much for us, Lord, and you have given lots to each and every one of us. Kahit na sa gabing ito, napakarami po ang ginawa niyong dakilang bagay sa aming mga buhay. Salamat po sa maraming pagpapala na aming natamasa. Sa paggabay po ninyo sa amin sa araw-araw. Sa pagpapalakas po ninyo ng aming mga lupang katawan. Sa kagalingan na pinagkaloob mo. Sa karunungan na aming nagamit sa aming paghahanap buhay, pagtatrabaho, pag-aaral, pagmiministeryo. Salamat po, ikaw ang aming kapayapaan, ang aming kalakasan, laging tulong sa oras ng pangangailangan. Hindi lang sa araw na ito na kami ay magkakaloob at magiging daluyan ng pagpapala, kundi sa mga susunod na mga araw, sa mga darating na panahon, hanggang sa mapatapos po namin ang C127 Sanctuary, O God. Kayo po ang siyang patuloy na magpapala sa gawa ng aming mga kamay. Salamat po aming Ama, lubos ka po naming tinataas at pinaparangalan sa gabing ito sa bawat pagkakaloob ng iyong mga anak. Be glorified, be exalted, and be honored as we give our best love offering of thanksgiving to you, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.
Praise God. Meron pa po tayong importanteng gagawin bago po tayo magiwaywalay at itatalaga po ang 2025 sa ating Panginoon. Pwede po tayong tumayo. Praise the Lord. At puntahan po natin lahat po ng member of the family. Baka hindi po nyo katabi, inyong pong member of the family. Sama-sama po tayo because we will dedicate our family to the Lord for 2025. Ipag-pray po natin ang ating pong pamilya. Sige po, I'll give you time to go to your family members. Maghahawak-hawak tayo ng kamay mamaya sa ating pong panalangin. Thank you, Lord. Pakisabi po sa kasama po ninyo. At kung wala pala yung member of the family, pwede po yung mga kaibigan po ninyo, kamag-anak, o kaya po kasama po sa care group. Pwedeng sila po ang samahan po ninyo. At i-represent po yung family. So kung kasama na po ninyo ang inyo pong mga kapamilya, pakisabi sa bawat member, you are a builder. Mula po ngayon, parati nating ilagay sa ating pong isip, tayo po yung mga builders ng Panginoon. Ang sabi po ng John chapter 10 verse 10, the thief cometh but to steal, kill, and destroy. But Jesus came that we might have life and have it more abundantly. Ang target po ng kalaban is to destroy. We are building, but the enemy is destroying. Kaya hindi tayo papayag na wawasakin ng dyablo, especially yung ating pong pamilya. Lalo natin pong pag-iigihan yung relasyon natin sa loob po ng bahay. Ang isa pong trabaho talaga ni Satan ngayon, yung kanyang ginagamit to destroy families, is the word deception. The first family was destroyed because of deception. Yung pong pamilya po ni Adan. Kaya ngayon po, yan din po ginagamit ng dyablo to deceive families para mawasak po ito. Huwag po kayong maniwala kapag sinasabi po ng dyablo na hindi ka mahal ng asawa mo. Deception yan. Nakalima kayo tapos hindi ka mahal. May mga ganun, no? Gusto nila maghiwalay pero nakatatlo sila, nakaapat. Deception po yan ng kalaban. Kailangan lang po na mag-usap, magpatawaran at ayusin yung relasyon. Huwag din kayo maniwala, mga kabataan, na hindi kayo mahal ng inyong mga magulang. That is a deception from the enemy. Gusto niya maging rebelde tayo sa ating mga magulang. The Lord wants us to build the relationship in the family. Kasi nais ng Panginoon na ang ating pamilya ay masalamin sa atin yung pong mismong iglesia po niya. Kaya sino po ang mga naririto, lalo po ninyong pag-iigihan, yung magandang relasyon sa loob po ng pamilya, magsabi ng malakas na amen. Meron po tayong tatlong ipagpipray for the family. Unang-una po is the altar of God. Pagpipray natin, lalong magiging matibay yung altar ng Panginoon, yung devotion po natin bilang pong pamilya, dyan po tayo mag-start. At kung meron pong member of the family na hindi pa po tumatanggap sa Panginoon, we will pray for their salvation for 2024. Pangalawa pong ipag-pray natin is the anointing of the Lord in the family. Alam niyo po ba, na gifted ang members of the family. Meron pong isa pong pamilya, gifted po sila sa business, na ang buong pamilya talagang kapag nag-business po sila lumalago. Meron naman pong isang family, yung gifting nila, yung anointing nila sa pagtuturo. Meron naman pong isang family, yung gifting po nila ay sa medical field. Meron naman po sa music. Kaya ang pagpipray po natin, ano man yung gifting, yung pong calling, yung pong anointing ng Lord sa isa pong family, yan po ay mag-manifest and we will have a part doon po sa sinasabing kasaysayan po ng Christ in You family. And third na ipagpipray po natin is the acceleration of the family. Dapat po paangat ng paangat lahat ng aspeto ng buhay po ng pamilya. Hindi po tayo mananatili sa mababa. Iaangat ng Lord ang lahat po ng aspeto ng buhay ng bawat miyembro ng pamilya. Are you ready to pray today? Please hold hands ngayong pong oras na ito and begin thanking God for all the many blessings that we have received from Him. I'll give you time, kahit po mga 30 seconds lang po. You verbalize your thanksgiving sa lahat po ng mga ginawa na ng Lord sa ating pong pamilya. Hallelujah. Yes, God.
I agree with the thanksgiving of my brothers and sisters who are here. Thank you for your grace. Thank you for the spirit of unity. We thank you for the many blessings that we have received magmula nang nag-umpisang nabuo ang pamilya. Sa mag-asawa, sa mga anak, maging Panginoon sa kanila pong mga trabaho, sa mga businesses, sa pag-aaral ng aming mga anak, maging po sa pagsasama naming pagsamba, na kami pong lahat ay nakakapaglingkod po sa inyo. All these things, it is because of your grace living in our lives. Hallelujah. Ngayon pong oras na ito, sama-sama po kaming nananalangin na maging matibay ang altar ng Diyos sa mga pamilya. Hindi namin hahayaan na ito ay mawasak ng kalaban. Lalo pong lalalim ang pananampalataya ng bawat miyembro. Lalong aangat ang aming pong tiwala sa Diyos at mamamalagi ang salita ng Panginoon sa loob po ng aming tahanan. Gaya po ng sinasabi po ng Joshua chapter 1 verse 8, that this book of the law shall not depart out of every member's mouth. But Lord, we will meditate on your word day and night and be careful to do what is written in it. Then our lives will be prosperous and successful. Dalangin namin na mamalagi ang presensya po ninyo sa bawat tahanan. Parating bukas ang langit sa tuwing kami po ay sama-samang nananalangin. Hindi kami magkukulang ng anumang bagay. Ang aming po mga kakainin at iinumin, maging yung pong pag-aaral ng aming pong mga anak, maging ang businesses ng inyo pong mga anak, hindi po sila magkukulang. Sapagkat ikaw ang Diyos na siyang magpapala, gaya ng inyo pong ipinangako, wealth and riches will be in our house. Those who fear the Lord and obey His commandments, their children will be successful. And the generation of the upright will be greatly blessed. And that is the promises that we claim today for every family. Sapagkat ang altar ng Panginoon ay patuloy na magiging matibay. At ito po ay magtutuloy-tuloy hanggang sa pagdating ng aming Panginoon. Yung pong devotional life ng bawat pamilya, lalo po itong aangat at lalo pong pagnanasahin ng bawat miyembro na hindi po hahayaan na ang isang linggo ay ito po ay hindi po sila magsama-sama para po sila ay sama-samang manalangin, sambahin ka at makarinig po mula po sa inyo. Dalangin din po namin yung anointing ng Panginoon sa lahat po ng members of the family. We want to be a part of this Christ in you history, Lord God. Kaya lahat po ng mga giftings, lahat ng mga talents, lahat ng mga skills na iyo pong binigay, mag-manifest po ito. Mula po ngayon pong 2025, wala isa pang pong miyembro ng pamilya na hindi po niya ilalabas yung kind of life na iyo pong ipinagkaloob sa amin. Everything that you have deposited in our lives will be manifested so that, Lord, the whole family will be of service to God. Gaya po ng sabi po ng Joshua 24 verse 15, but as for me and my house, we will serve the Lord. At yan po ang makita sa bawat pamilya. Dalangin din po namin, Panginoon, yung acceleration ng bawat pamilya, na wala isa man ang mananatili sa ibaba. Lahat ay iaangat mo. Hindi lamang po ang aming pong spirituality, hindi lang po ang aming tiwala sa inyo, kundi aangat maging ang kabuhayan ng bawat isa. Lalo po ninyong pagpapalain ang gawa ng aming mga kamay. Lahat ng mga plano, lahat ng mga layunin, mga pinagkaisang dinadalangin ng mga pamilya, ito po'y paangat na ng paangat hanggang sa pagdating ng aming pong Panginoon. Lord, this coming 2025, marami pong gagawin ang bawat isa. Isa po sa dalangin namin, bigyan niyo po kami ng mga malalakas na pangangatawan. We pray for a very healthy spirit, soul, and body, so that
we will arise and build. Ang hirap po na mag-arise and build na mahina ang faith namin at mahina yung mga katawan namin. Gusto namin mag-accelerate ang lahat ng bahagi ng aming pong buhay para yung nais mong ipagawa sa amin bilang isang pamilya, ito po ay aming magawa. Kaya ngayong oras na ito, inihahandog po namin sa inyo and we consecrate once again the whole family in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ang lahat po ay magsabi ng Amen, Amen. Praise God. Thank you. Manatili po tayong nakatayo at we will end up in prayer para po sa pangunguna po. Nandito po si Bishop once again. Amen. Sige po, ating itas ang ating kamay. Dakilan Diyos, salamat po sa iyong biyaya at katapatan. Father, we thank you sa nagdaang taon. And thank you also, Lord God, this new year. We want to start it right. And once again, we consecrate, we dedicate our lives unto you. Salamat po sa bukas na kalingitan. And Father God, I declare lahat ng pangarap ng iyong mga anak, lahat po ng kanilang mga panalangin na magbibigay kapurihan sa iyo ay magkaroon ng katugunan. And I declare that this year will be one of the best years of our lives. Salamat po, pinagpala na ang C127 Vision. Salamat po Diyos, ang buong taong ito'y pinagpala na. Sasamahan kami ng iyong presensya. Gagabayan kami ng iyong pag-ibig. At palalakasin kami ng iyong biyaya. Now, receive the blessing. The Lord our God bless you. The Lord our God will keep you. He will be gracious unto you. He will make His face to shine upon you. His goodness, His mercy shall follow you all the days of your lives. Receive the blessing in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And every people of God will say, Amen. Amen. We love you. Shalom. Hallelujah. Happy New Year.